Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Deck, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please, sa mga newbies, subscribe na po kayo, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga usapang online lending apps, review, update, at kung ano mga usapang online lending. Syempre, ito po yung inyong lingkod ka-Johnny. So yun mga ka-Johnny, no? Sasagot muna tayo ng mga questions dito sa mga comment sections natin dito sa ating channel, tsaka sa mga previous videos na ginawa natin dito. Lalo na yung recently, yung kahapon nga, no? Ang daming tanong, daming message sa akin sa private, no? Sa mga messenger ko. Medyo sumakit yung ulo ko. Totoo lang, medyo konting ano na lang po mga ka-Johnny, medyo konting pangunawa na lang. Kaya ng pagising ko, medyo masakit talaga yung kaliwang bahagi ng ulo ko, lalo na sa may parting kaliwa ng mata ko. Siguro dahil nga epekto ng pagtingin-tingin din sa mga questions ng mga parang nasasobrahan na rin sa pagtingin sa mga sa cellphone, dahil nga yung mga radioactive. Kaya nga nagsasalamin ako kahapon, yun nga, medyo masakit ang ulo ko. Kaya hindi muna ako sumasagot sa mga PM ninyo ngayon mga ka-Johnny. Pasensya na, pasintabi na lang po at konting pangunawa mga ka-Johnny. Medyo, ito na lang ito ang gagawin ko. Sagutin ko na lang yung mga comments ninyo para kahit paano maibsan yung mga alalahanin ninyo about sa mga question nyo sa online lending apps, mga harassments nila, at saka sa mga kailangan nyo malaman about this particular matter. So yun, medyo sagutin natin yung mga ibang questions dito. Dito sa tanong na to, ipakita ko na sa inyo. Yun, di ba Cash Express at Peso Loan, hindi ba nang haharas? Okay, sige, sagutin natin yan. Depende po. Kasi si Cash Express, alam ko loan shark, pero si Peso Loan, di ko rin sure kung nanghaharas sila. Kasi ang style ngayon ng mga OLA is hindi naglalagay ng mga OLA nila kung anong OLA yung naniningil sa inyo. Yun po yung modus nila ngayon eh. Hindi sila maglalagay ng mga OLA na nangaharas, di ba? Alam niyo naman yung mga nakaraan mga videos, yung mga nakaraan ng mga ginagawa ng mga OLA ngayon, hindi nilalagay ng mga OLA, kung anong OLA sila na nang bibigay sa inyo ng harassment, pananakot, kung ano mga pagbabanta. Yun po ipapaliwanag ko sa inyo. Kaya hindi rin po ako sure kung yung mga tinanong po niyo rin sa akin na Cash Express at Peso Loan ay nangaharas ba. Hindi ko rin sure. Pero isa lang ang sigurado ko, loan shark parehas po. Then, ito po yung sagot din, yung tanong din po niya, isa lang po yung taong ito, Miss Melissa. Shoutout po, Miss Melissa Mendoza. Medyo pasensya na. Binabasa ko na lang maigi. Kailangan ko yung sa baba. May grado ta sa baba eh. At ito po yung tanong niya, yung pangalawa ni Miss Melissa Mendoza. Shoutout po. Good AM po, Sir Johnny. Nag-text sa akin na may schedule hearing po ako sa barangay this February 19 po. Pwede po ba sila magreklamo sa barangay? February 19? Lunes ba yun? Lunes nga. Hindi po. Kasi kung private company po o private corporation po ay hindi po pwedeng pumunta sa barangay. Kailangan po yan ay direct filing do sa municipal trial court or sa metropolitan trial court ng mga munisipyo. At magpapalit po sila ng small claims court sa inyo. Yun po, di po sila pwede pupunta sa barangay ninyo dahil hindi nyo naman po sila kabarangay. So yun sana sagot po. Then ito pa, ito yung medyo common sa akin eh. Lagi ko nakikita sa mga groups itong mga ganitong tanong, no? Ayoko na sabihin yung pangalan mo, pero explain ko sa iyo itong tanong mo kung bakit ayoko sinasagot talaga ito hanggat maaari. Sir, need pa po ba bayaran ng OLA after po sa lahat ng harassment at pananakot nila? Kasi questions to ng mga farmers eh. Hindi ko pinagbibintang ang farmer Hindi ko sure kung farmer ka o ano. Ano ko na lang po, pasintabi na lang po sa inyo. Kasi ito po yung laging tanong na nakikita ko rin sa mga group na babayaran ko pa ba kapag naharas na ako o hindi? Parang naghihintay kasi yung mga ganitong tanong ng maghihintay ako ng harasin para hindi na ako magbayad. Parang ganun yung logic doon yung common sense doon. No? Kaya pasensya na po sa iyo kung sa iyo na nagtanong sa akin ng ito na babayaran ko pa ba after ng harassment at pananakot nila. Huwag nyo nang hintayin maharas kayo o takutin kayo para magbayad kayo. Bayaran nyo na po kung may pambayad kayo. At kung maliit lang naman po ang babayaran ninyo. Kasi ako, naranasan ko, hindi naman ako
Hindi ko ba akalain na nahaharasin ako ng mga ito, no? Kasi wala pa akong due date. Naharas na ako, na-post na ako sa FB, na gawa na ako ng GC. Pero yung maghihintay po kayo ng harassment, tsaka yung pananakot nila, tapos magiging sagot ninyo is babayaran ko pa ba kayo? Yung mga OLA na hiniraman ninyo, hihintay nyo harasin kayo. Is medyo default na po para sa akin yun, parang, ewan ko na lang po ayoko pong mag-judge po sa inyo kung kayo ay farmer o hindi. Pero yun na po sasabihin ko sa inyo, huwag nyo nang hintayin harasin kayo para magbayad kayo. Ngayon, kung emergency po yung mga utang ninyo, yung mga hinihiram ninyo, kung parang ganito ang example lang, kung emergency, may nangyari talagang hindi maganda sa inyong pamilya, sa inyo, sa sarili nyo, nang hiram kayo at hindi sinasadya, siguro justifiable na po yun. Pero kung mahihiram po kayo para lang sa mga luho, tapos hindi nyo babayaran, hindi po ako, pabor. Kaya yun po sasabihin ko sa inyo mga kadyani. So yun, sagot ko sa inyo ha. Ayoko na sabihin yung pangalan nyo, pero pakita ko na lang yung dyan, yung mga comments. Then, mga sagot na, ay mga sasagutin natin. Ito pa, Sir, ako, halos hindi na rin ako makatulog, kakaisip sa kanila, pati sa mga interest nila, kung paano na sila mabayaran. So yun, kung medyo namumroblema ka po, shoutout po sa'yo, Rich Heart Vlog. Wag niyo po kayo masyado senti dito sa mga utang niyo sa mga OLA. Depende po yan sa inyo. Wag niyo po masyadong intindihin kasi kung hindi niyo po kayang bayaran talaga, as in talagang wala po kayong masyadong kakayahan bayaran kung sa dami ng utang po ninyo, wag niyo muna intindihin. Pero syempre, alalahanin po ninyo kaya na lang gawin ng mga OLA na harasin kayo. Yun lang po kasi tataas po talaga interest nila. At yun lang po, ibabaw po talaga kayo sa utang. Yun lang po masasabi ko. Tapos eto, Sir, may nangharas po sa akin kahapon na ipapasalvage daw po siya kasi daw di ako nakabayad ng utang ko. Then, sasabihin ko po sa inyo mga kadyani, hindi po totoo po yung mga salvage na yan. Sinasabi nila kung anong gagawin sa inyo, masasamang banta. Hindi po yung totoo kasi unang-una, kumalit lang po ang utang ninyo. Malaki pa po ang babayaran nila sa mga taong gagamitin nila sa mga pagpapay nila ng mga kaso sa inyo. Mas malaki po babayaran nila. So, yun mga kadyani ha. Payo ko lang sa inyo, huwag kayo naniniwala sa mga ganitong klase ng mga pagbabanta. Ito pa isa, yung malaking question. Ito pa yung kahapon, no? Sinagot ko rin po ito sa comment section. Kasi ang question niya is, yung malaking question dyan, kung maalis ba talaga yung mga OLA na yan, di ba nga mga Chinese ang may-ari niyan? Kasi nga, di ba kahapon nagpunta nga ako sa Camp Crame para mag-file ng formal complaint. Pero sabi ko sa inyo mga kadyani, ito yung sasabihin ko sa inyo kapag mga ganitong klase ng tanong kung maalis pa ba yung mga OLA na yan. Very sad, hindi na po maalis yan. Kasi sa dami ng mga nanghihiram, sa dami naman nangangailangan ng pera, sa dami ng mga biglaang problema sa pinansyal, nasa system na po natin, lalo na ngayon sa mga modern technology natin ngayon, high-tech na, tsaka mga online, napakabilis na po manghiram ng pera, ay tingin ko hindi na po maalis, pero maiiwasan at mapepenetrate pa rin natin, magkakaroon pa rin tayo ng prevention kung tayo mismo ang iiwas sa paghiram sa mga OLA na ito. Yun lamang po para maiwasan nyo yung mga harassment nila at kung ano-ano mga pagbabanta, kung ano ang pananakot nila. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Kasi hindi na po maalis yung mga OLA na yan eh. Kasi syempre naging pasok na yan sa online online na pamumuhay natin. Kasama na rin po yung parang mga online shops, mga online online communication, online connection natin para makadali ng mga proseso. Kaya sabi ko sa inyo, kayo na lang po ang umiwas sa mga ganitong klase ng mga transactions sa online. Kaya para makaiwas po kayo dyan, pag-aralan nyo maigi kung ano papasukin nyo ng mga online lending, alamin nyo kung ano ba history ng mga online lending na hihiraman nyo, kung maganda ba o bad o yung mga review ng mga online lending na hihiraman ninyo. Kayo na po ang kusang umiwas at kayo na po ang kusang mag-research para maintindihan nyo kung ano yung mga pinapasok ninyo mga online transactions na mga ganito. So yun mga kadyan, sinagot ko lang po yung mga katanungan ninyo, no? Ilan po ba yun? Parang ilan lang. Sige. Ilagay na lang natin sa gilid. Then marami pong salamat at sumagot lang po ako sa mga comment section para kahit paano makatulong ako sa inyo sa mga OLA victims. At ito po yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.